Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, dito tayo ngayon sa pangatlo na episode sa ating paksang pinamagatang Okay. Ang bagong tipan ba ng Biblia ay dalisay na salita ng Diyos? ito ngayon, Ustad, pangatlo na ito at amin pong ipapapahiwatig sa aming mga kapatid. Na dito po kami nagtatalakay po sa mga teksto na nabanggit po sa bagong tipan dahil po ayon sa kanila ito po ay sinulat ng mga disipulo or apostolis ni Jesucristo. Ayon po sa nabanggit sa Quran chapter 5, Surah Al-Maidah, verse 111, the disciples of Jesus Christ said, we are Muslims. So we are concerned about the books, the so-called books of those apostles, kung tama ba o hindi. Dahil kung hindi ito, Ustad, paano ang tao naniwala dito? At may concern po tayo dahil ito ay paraiso. At tayo naman ay gusto din natin paraiso. At ang Diyos po ng mga Kristiyano ay yung naglikha po sa sanlibutan. Naglikha po sa dagat, sa tubig, sa mga bundok. Yun po ang Diyos nila. Yun din ang Diyos natin. So titingnan natin kung ano pong pagkakaiba. Kung ang barometer dyan, ano kang nasabi sa barometer, Ustad? Ulitin natin yung Pakibasa barometro para bilang paalala sa ating mga televiewers. Ito po sa 22:18 hanggang 19. Okay, pakibasa, Ustad. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Walang dagdag, walang bawas. Ang ibig sabihin. Pakibasa nga, Ustad, Marcos 6, versikulo 53. Yan. Titingnan natin ito. Tingnan Papatunayan natin kung walang dagdag at walang bawas. Tingnan nga natin. Or wala at bang- walang discrepancy. Walang fallacies. Walang fallacy. Walang contradiction. Eto. Eh, At nang mga katawid na sila ay narating nila ang lupa ng Genezaret at nagsisadsad sa daungan. Anong lugar, Ustad? Genezaret. Genezaret. Pero if you read the context, Ustad, of this verse, ito po ay about the feeding of the multitude. Nga pagkatapos po, nagpakain si Jesucristo sa mga multitude, Ustad. Sa Sabi karamihan. natin, multitude, maybe 5,000, 10,000, something like that. Di ba? Oo. Hindi naman matawag siguro multitude, Ustad, kung 100 lang eh. Ha? So, there will be thousands. Okay, multitude. Pagkatapos ng nagpapakain si Jesucristo, ay umalis siya ayon sa Marcos 6, versikulo 53, pumunta siya saan? Sa Genezaret. Genezaret. Pakibasa sa Juan, Ustad, 6:14 hanggang 17. Kung saan siya pumunta? Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, yung ang pagpapakain, Papapakain, Ustad. mula sa ilang pirasong tinapay. Okay. Okay? That's a very popular event sa Ustad, sa Christianity. Ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari, Gawing hari. ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. At nang kinahapunan ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat. At nagsilulan sila sa isang daong at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. Capernaum, Ustad. Pumunta sila sa Capernaum. Yun. So merong Pareho discrepancy ba, dito. Ustad? Ha? Capernaum, Capernaum o or Genezaret? Genezaret. Parang Ustad Ganisrabi, ikaw ay graduate sa Lyceum University. Mayroon namang isang nagsulat, ikaw graduate sa University of the Philippines. Ayan. Pareho hindi. Magkaiba yun. Hindi na. Galing dito, Ustad. Dito tayo ngayon sa Qatar Fanar Islamic Cultural Center Library. Paglabas natin dito, example lang, pumunta tayo sa Sheraton Hotel. Mayroon namang nagsulat, pagkatapos natin, the same pizza, ay pumunta tayo sa Marriott Hotel. Ay hindi pwede yun. Ha? Mayroon talagang mali doon. Ha?
So, hindi masabi. Whereas, Ustad, sabi na mali dahil tao. Okay? But the Ustad, according to the scholars, according to the Christian, they are guided and inspired by the Holy Spirit. So, hindi talaga magkontradiksyon. Ha? Dito, Kasi ang iniisip nga nila na ang Biblia ay may kasi ng Diyos, no? O inspired by God, mukhang ang lumilitaw dito hindi may kasi. May kaso. hindi may kasi, baka tarima kasi. Or di ba, kami kasi. Ustad. Dito naman tayo sa fig tree. Ano bang mangyari sa fig tree? Kilala itong fig tree, ha? Yung kahoy nga akala may bunga, wala pala. Pakibasa, Ustad. Fig tree, yung igos, no? Matthew 21, verse 19 and 20. Ayun, Okay? Matthew 21, verse 19 and 20. Pakibasa, Ustad. At pagkakita sa isang puno ng igos, sa English ay fig tree, sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula nga'y huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nangagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? Ibig sabihin, Ustad, yung nakita niya, kaagad, akala niya may bunga, wala palang bunga, ang ginawa, Nabuisit. Naasar naasar lang, medyo visit masakit eh. Naasar kasi walang makain, gutom Anong tinawag niya sa Bisaya pa, Ustad? Gitunglo. Gitunglo. Ano ba yung gitunglo? Accursed. A curse. Ano ba yan sa Tagalog? Sinumpa. Sinumpa. Ustad, sinumpa yung kahoy. Mamaya na tayo magkomento, Ustad. Sige. Babasahin muna natin dito, Ustad, sa Marcos 11:20. Ako lang magbasa, Ustad, kasi naka-ready na ako. Sige. Dito, Marcos 11, magmula ako sa versikulo 12, ha? Kapitulo 11 sa Marcos, versikulo 12. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, yung mga dahon. He went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not season yet for figs. If IG Ustad, hindi pigs ng baboy. Baka mapagkamalan nila baboy yan. Baboy yan. Figs is ready. Figs. Figs ang dito. Okay? Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. Okay? Continue, Ustad, dito. Kung continue natin. Then in the evening, they came and they went out to the city. In the morning, ibig sabihin next day, in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Ang ibig sabihin, pagka next day, doon pa lang nila nakita nila nga, namatay yung punong kahoy, yung fig tree. Pero yung unang binasa mo, Ustad, nga mabasa natin sa Matthew 21, immediately nagtaka sila. Yung sinabi niya, natuyo ka agad. So ang tanong dito, Ustad, ano ba ang totoo? Natuyo ka agad? O kinabukasan pa? Kinabukasan pa natuyo. Ang katawa-tawa pa dito, Ustad, kasi nagugutom si Kristo at yung mga disipulo niya nagugutom. At nakita ni Kristo na mayroong mga dahon, pumunta sila at naghanap ng prutas ayon sa Biblia. Yung wala sila nakita ng bunga, dahil ayon sa Biblia, Ustad, not season yet. Ibig sabihin, wala pang panahon. Imposible namang hindi alam ng mga disipulo, sinabi dito, Ustad. At ni Jesucristo na hindi pa season. Tapos, hindi pa example, Ustad, ha? Sa amin, Ustad, yung kayamito. Alam mong kayamito? Kayamito. Tinatawag niya star apple. Sa iyo, ano bang alam mo? Magbunga star apple. Kaymito. Anong buwan niya magbunga? Mga Pebrero yan. Pebrero sa amin, Ustad. Pebrero rin. Okay? Pebrero sa Pilipinas. I think, Ustad, sa Luzon, mga kayamito, at ang sa Visayas, pareho lang siguro eh. Pares lang. Ang February. Kayamito. Okay. Pumunta ka ng Nobyembre, walang bunga. Pwede mo bang sipain yung kayamito? Umakuan ka? Nakuha na ko sa'yo dahil hindi ka nagbunga? Kung makasagot dahil lang. lang sa gutom ka? Ustad, kung ako ang kayamito, kung ako ang kahoy, sira ulo ka. Alam mo naman hindi pa panahon eh. Nagagalit ka sa Hahanapan mo akin. ko ng bunga. Ustad,
bilang anak ng Diyos sa paniniwala ng Kristiyano. Or Diyos man, sabihin natin. Or sa atin naman ay propita. Kaya mo bang you accurse the tree nga hindi nagbunga? Yun nga eh. Para bang sabi ng Ustad, ikaw, bakit ka hindi nanganak ka, Abdullah? Kalalaki mong tao, ba't di ka nanganak? Lalaki Parang ka, ganun paano no? ka manganak lalaki? Ha? Hindi ka pwedeng manganak dahil ikaw isang lalaki. Para bang ganun, nga ikaw, hindi ka nag-asawa. Pwede lumaki lang ang tiyan pag tumatanda. lumalaki Systomiasis ka. ang sakit. Ganon siguro. Pero Pero hindi para hindi yung bata ang... pero sisihin ka, bakit ikaw ay ang laki ng tiyan mo, ilang buwan na lang, ilang taon na yan, ang laki ng tiyan mo, hindi ka nanganak. Ay hindi pwede dahil lalaki ako eh. Okay. The same as yung punong kahoy, Ustad. Punong Hindi pa kahoy, season. hindi pa season yung fig tree. Nagutom sila, may mga dahon silang nakita, at kasama si Kristo, wala silang nakitang bunga. At sinabi na mula ngayon, hindi ka na magbunga. Paano nga makabunga? Namatay. Pwede ba yun? Ano ba yung sinabi niyo yung sa akin? A curse? Yung, Kumbaga, nandun, matuyo ka. natuyo, anong sa term ba sa Tagalog? Yung curse at tree? Sinumpa. Isinumpa mo? Sabihin mo na lang kung ikaw anak ng Diyos, kung ikaw Diyos mismo, sasabihin mo lang, wala kang bunga, magbunga ikaw. Zzz, Kasi magbunga ka agad. miraculous naman, di ba? Propita, Nakita Ustad. walang bunga. Yun. Sana ang sinabi, no? Sana ang sinabi, Magbunga ka. Magbunga ka ngayon. O, no? Nagbunga ka. Madali. At nagbunga. Diba? Bunga ka agad, Ustad. diba? Kasi propeta ka eh. Propeta ka. Diyos ka pa eh. Ayon sa kanila, Diyos. Anak ng Diyos. Sumobra pa nga, ginawan Oo. Diyos eh. Bakit sabihin mo pa mamatay ikaw? O di ka na magbunga? Ustad, nabuhay si Lazaro sa kapangyarihan ni Kristo, nagbigay ng Diyos. Mula sa kamatayan, nabuhay. Si Lazaro, sa kapangyarihan ng Diyos, nagbigay sa kanya. Nag-ayos ng mga may kitong, yung may pilay. Ano pa? Pinalakad. Naglakad pa sa tubig. Nagpakain pa ng mga tao mula lamang sa kunting pagkain. Yun lang pagbunga, Ustad. Mas simple yun. Simple yun. Magbunga ka fig tree. Ano yung sa Tagalog? Ngayon din, igos. Igos, Ngayon din, magbunga igos, ka. Magbunga ka. Labas, Ustad. Bunga ka Labasan agad. yun. Saan ang... Hinog kagad. Tapos sabihin mo, mamatay ka? Fig tree, wala nang makakain sa'yo. At tingnan mo, ano ba yung ganyan ba, Ustad? Kung mayroon yung Ustad, yung mayroong tinatawag ng mga tao ngayon na tinawag nilang advocate sa rights sa, ano bang, green Yung environment. environment, green, yung tinatawag lang green environment. yun. Putulin mo nga ang kahoy nga sa atin, Ustad. Pakakasuhan ka ngayon. Dapat din, Ustad, sa atin sa Pilipinas, bago ka magputol ng kahoy, may permiso ka. Pag hindi ka mag-permit ngayon sa atin, kakasuhan ka, Ustad, sa atin, sa DNR. Department of... Lumilitaw itong si Jesus Christ, doon sa nabasa natin, Oh. ay wala siyang environmental Oo, concern. ang hirap pa, Ustad. Alam mo ba, Ustad? Sa desierto, Ustad, sa lugar ni Kristo, yung, sabi natin, yung tinatawag Palestine, yung lugar sa Syria, lugar sa Bethany, mga lugar ito, Ustad, na barren, like Saudi Arabia. Ang kahoy dyan ay ginto. Gaya sa Qatar, ginto ang kahoy dito. Binubuhusan ng tubig, malaki ang gasto. Tapos sabihin mo lang mamatay ikaw, di ka na magbunga. Kung ikaw naman talaga ay propeta, dapat sabihin mo lang, magbunga ikaw. Magbunga, kasimple. Kaya sabihin nga, mamatay ikaw. Ay, Kaya nga yung paksa natin malinaw eh. Ang bagong tipan ba ng Biblia ay salita ng Diyos, dalisay na salita ng Diyos. Ito, may contamination eh. Dapat, Ustad, ang salita ng Diyos, walang kontradiksyon, walang fallacy, walang dagdag bawas, walang kumilik dito. Kasi wala ditong, Ustad, wala ditong dagdag bawas. politika. Oo. Walang politics Dapat dito. bawas dagdag, bawal dito.